sa kanya ng Panginoon, ano ba ipipreach ko? Ang sabi niya sa akin, isa lang, wala ka nang ibang ipipreach, kundi ipipreach mo na ang iyong sarili. Amen. Mga kapatid, tanggapin niyo man ako o hindi, ipipreach ko ang aking sarili ngayon sa gabi nito. Wala na yan. Wala nang choice. Amen? Ang sabi ni Jesus Christ, once you eat my flesh and drink my blood, you want to pardon me. Kapag hindi niya kainin ng aking laman, which is my word, at yung dugo ko, which is my spirit, hindi kayo magiging bahagi sa akin. At kapag tinanggap niyo ito, wala kang hiwalayan ito, Pastor Witt. Amen. Amen. Grabe yung message kanina, parang sabi ko, paano magpabalubungan ito? Napakadami. 8 preacher mga kapatid in one day. Nakakapagod kaya yung mga kapatid. Kung talagang papansinin natin mga kapatid, dito pa lang sa umaga, binirect Pastor Ising lahat ng word I am, the Melchizedek which is I am. Pagdating naman kay Pastor Jess, binirect niya about the sonship. So Melchizedek is also composed in 3 sonship. Kaya tandaan niyo mga kapatid, ang scripture na ginagamit ni Brother Dom about Melchizedek is about the Son of Man. Pero ang designation ni Melchizedek in the last day is Son of David. Paano mangyayari yung mga kapatid? Because the Son of Man is the medium. Para siya prophet siya, which is the revealer of the word. Tapos, mag-i-end siya sa ating time, which is the Son of David. Alam niyo mga kapatid, nung binasa kanina ni Pastor Ising, hindi ko kayo gagawin mga buntot, kundi gagawin ko kayong mga oro. That is the Melchizedek order in this third coming. Alam niyo ba ang scripture ng third coming of Melchizedek mga kapatid? Revelation 10:1. Kung mapansin niyo ang Revelation 10:1, ang kanyang itsura ay para siya, yung kanyang mukha ay nagliliwanag kagaya na sa araw, at mayroon siyang rainbow sa kanyang ulo, at nagdamit siya ng cloud, ang kanyang paa ay nakatungtong sa lupa, ang kanyang paa nakatungtong sa dagat. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, you are walking above the law of the people. Ibig sabihin, ang mighty angel na mga kapatid, lumalakad siya, hindi sa sibilisasyon ng mundo, kundi sa sibilisasyon ng tao. Ay hindi, ibig sabihin, sibilisasyon ng Diyos. Amen? So, mga kapatid, kakamali. Amen? So, ito mga kapatid, wala kong, sabi ko kanina, may dumating pa isa kanina, hindi ko alam kung dokumentaryo yun. Nagulat ako mga kapatid, parang isa yata siyang manunulat. Akala ko nga, reporter's notebook doon sa GMA. At na-recognize ko mga kapatid. Alam nyo, si Brother Branham, sa marriage and divorce, mayroon siyang portion doon na mayroong isang archbishop na nagpahiya sa kanya. Sabi ng archbishop na ito, alam mo Brother Branham, ang mga Lutherans, kilala nila kung sino ang kanilang mensahero, sino ang ang mga Wesleyan, kilala nila ang kanilang mensahero, which is John Wesley. How about you, Brother Branham? Sabi niya, it is one word. Alam niyo mga kapatid, kung sino magre-recognize ng ating kalagayan ngayon, dapat ang mauna, which is the believer. Pero mga kapatid, binibindicate ng Diyos, mas di man kukulang kikilalanin kayong mga anak ng Diyos. Pwede ba yun? Pwede. Mga kapatid, nung time, maliit pa lang ako doon, sabi niya, magiging pastor ka. Sabi ko, paano ako magiging pastor? Wala naman akong plano. Alam niyo mga kapatid, kaya ako sinasabi ito mga kapatid. Dahil ang sabi ng pagpali sa akin, wala ka nang ibang ipipreach kundi ipipreach mo na ang iyong sarili. Alam niyo mga kapatid, bago ko tinanggap ang ministry nito, kaya ako bumabati sa inyo mga kapatid, dahil si gusto ko makilala niyo ako ng lubusan. 1 year pa lang ako nagiging pastor mga kapatid, marami pang hindi nakikilala sa akin, pero kilalanin niyo akong tao mga kapatid, mabait akong tao. Amen? Kaya kailangan ko i-preach. Nag-preach na sila about si Melchizedek, in-preach sila from the Genesis to Revelation, inuwi niya na this is Melchizedek, pero nga ituturo ko mga kapatid, this is Melchizedek. Amen. Amen? Tingnan natin mga kapatid. Kung mapapansin nyo, ang una kong pastor dati is Pastor Mark Alagos. At very controversial pastor yun. Alam niyo kasi mga kapatid, pag mga-UPs yan, mga-UPs, kasi lumaki kaming Pentecostal, at pag galing na ng UPC, talagang controversial ng tao. Kung hindi ka magbago dyan, dala-dala mo pa rin yan hanggang ngayon. Right. Kaya kailangan magbihis ka ng panibago. Amen. Panibagong damit. Ang damit natin mga kapatid, hindi ito damit na magdulot sa atin ng kahihiyan. Kundi
from glory to glory. Amen. Alam niyo mga kapatid, nung time na sinabi niya sa akin, at tuloy na i-preach ko na ito nung sabi ko lang dun sa Kordalita, sabi ko, hindi ako karapat dapat magiging pastor dahil bulo lang ako magsalita mga kapatid. Bisaya ako. At hindi pa, yung mga malalalim na Tagalog, para mapaghalo-halo na pati Bisaya, hindi na magtugma-tugma minsan kapag mag-preach ka na dahil bulol ka nga magsalita. Pero sabi ko, paano mo ako gagamitin sa ganitong panahon, ang panahon na third coming, kailangan matalas ka magsalita at kailangan kumbinsin ka ang tao na kailangan tayo mapapaniwala sa iyo bilang pastor. Kasi kung hindi ka mapapaniwala sa iyo ang membro mo na ikaw ang pastor, anong silbi ng pagtayo mo sa pulpito? Kaya alam niyo nung tayo mga kapatid, sabi ko, ang ating mga member doon, mga retired colonel, mga businessman, may mga masasabi sa buhay. Samantalang kung hindi pa ako ng pastor, mga kapatid, kilala nila ako, tumutugtog lang dyan. At minsan, hindi nila ako nakikitang tumayo sa pulpito para mag-preach. Nung nakita na rin na nag-transform ang ministry ng Panginoon, ipinaksan sa akin, hindi nila ito madaling tanggapin. But sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign. Pinakahuling sign sa akin mga kapatid, una, nag-align ng planet. Pangalawa, nakasakay ako sa isang kabayo na mayroon siyang pakpak at napakabilis niya tumakbo. At mayroon akong katabing tao na hindi ko siya kilala, pero pamilya ko siya. Ang sabi ko, sino ba itong tao? Magnanakaw ba yan? Sabi ko, bet, may katabi akong magnanakaw. Ibig sabihin, hindi binigay ng ministry, magnanakaw eh. Pero binigay niya sa akin ng scripture, sabi niya, ako ay darating kagaya ng isang magnanakaw, si Jesus pala yun. Ang sabi ko, lahat na alam niyo mga kapatid, napansin ko, doon sa Manila kasi, hindi pwede pahapay-hapay kapag ka-pastor ka doon na hindi ka masyadong tayo sa iyong pagiging pastor, tumalikod ka na. Dahil mga tao doon sa Manila, napakatalino at napakatigas din minsan ang ulo na hindi mo na mahirap na makipag-deal sa kanila kapag takutsin, pag mahina kang pastor. Alam niyo mga kapatid, sinabi ko sila, kung hindi niyo ako man lang kikilalanin pastor, maghanap na kayo na pwede nyo kilalanin. Pero salamat sa Panginoon, sabi ko, ang sino mo manatili sa simbahan ito, matatayo tayo hanggang sa huli ng ating hininga. Kaya binigay din ng ministry sa akin mga kapatid, sabi ko, Lord, isa pang pangitain. Nung sinabi niya sa akin, okay, nung natulog ako ng tahanin mga kapatid, pinakahuli na delegate ako ng isang bata at ang may bitbit ng hawak ng bata, si Pastor Mark Alamos. Sabi ko, wala na akong takbo nito. Dahil dati, nung binuksan namin ang Tagaytay, yung Tagaytay na Escadar Marinia, sa sobrang sipag ni Pastor Mark, madaling mapagod. Kaya mas mabuti pa mga kapatid, kapag kayo mag-ministry, dahan-dahan. Kasi pag masyadong mabilis, madaling din mapagod. Alam niyo mga kapatid, nung dati pag mag-outreach kami sa Tagaytay, bandang Cavite, parang kami mga superman na hindi mapapagod. Pero kung dumating ang panahon na kailangan ng gusto mo na magpahinga, hindi mo na kakayanin ang lakas. Kaya itong third coming mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, we will renew, sabi niya, I'll i-renew ang ating strength every day. So ibig sabihin, ang third coming mga kapatid, hindi maubusan ng lakas hanggang nanatili ka sa presensya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung una, kanina, sabi nga dito sa Revelation 10:1, the image of the Son of David. Paano nagsabi ni Pastor Edwin kanila, let us make man in our own image and likeness. Sa pagtitingnan ng sarili mo, mahina kang tao. Minsan hindi ka makapagsimba dahil wala kang pamasahe. Pero ang declaration, Son of David, na ibig sabihin maghari ka, mag-rule ka sa lahat ng elemento na ibinigay sa lupa. Sabi ko, ang Son of David, sabi niya, ang image ng, sabi doon sa Genesis 1 verse 26, is the perfect type in Revelation 10:1. The ministry of Jesus Christ, which is the mighty angel in the third coming of the Lord. So, tingnan niyo mga kapatid, nung kanina, habang nakatayo ko dyan, sabi ko, Lord, ang message ko ngayon, simple lang. Gusto kong i-connect ang aking sarili sa mga tao ito. Kasi pag hindi ako nakakonek sa mga tao ito, saan ako ngayon nakakonek? Kasi makikita ko ang aking sarili na kagandahan, makikita ko ang aking sarili mga kapatid, nagiging banal ako sa harapan ng Diyos dahil nakikita ko sa Pastor William. Ibig sabihin,
i-identify ang aking sarili. Kasi kung hindi ko i-identify ang aking sarili sa bali, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw, Peter, nung narinig mo, ang pinakahuling minsa ay sakta ngayon. Ang sabi ni Peter, sa ako totoo mo, ikaw lang ang mayroong buhay. Sa madaling salita, ang may dalang buhay ngayon sa ating tayo mga kapatid, ang katawan ng Diyos in this third coming. Nakikita ninyo yung sarili ng mga kapatid kapag iwalay niyo ang inyong sarili sa ministry ito. Marami na akong na-witness mga kapatid. Minsan binibisita ko ang dating pastor. Sabi ito, kumusta ka na? Sabi niya ito. Balak mo pa ba mag-pastor? Para isulit ko sa iyo ministry. Ay, wag na. Sabi niya. Kapag kabalak mo mag-pastor, anong message mo? Third coming. Third coming message. Pero, hindi niya itinunit ang kanyang sarili sa messenger. Yes. Mga kapatid, hindi pwedeng maghiwalay ang mensahero at ang kanyang mensahe. Hindi ko pwedeng ihiwalay ang aking sarili sa katawan ni Kristo. Dahil kayo mga kapatid at ako ay iisa. Amen. Amen. Simple message na mga kapatid at hindi ko masyadong pahabain mga kapatid. Dahil sabi nga ni Pastor Pido, okay, unlimited ka na. Kaya mga kapatid, kapag mag-unlimited ako, magreklamo itong nauna. Kasi sila limitado. Kaya ako na rin mag-limite sa aking oras mga kapatid. Mayroon lang ako i-preach sa inyo mga kapatid. Bilang paalala lang. Bilang mag-iwan lang ako ng bakat sa church ko, pastor. Okay lang naman yun eh. Para kapag magbungkuhan tayo sa Manila, makikilala niyo ako. Na meron lang ako ipakita sa inyo mga kapatid about myself. Hindi ko masyadong ma-interpret at pinapakita ko mga kapatid sa ibang mga minister, halo-halo ang kanilang opinion. Sa sobrang halo-halo ng kanilang opinion, natatakot na tuloy ako. Natakot ako mga kapatid. Kasi sa totoo lang, makikita niyo tatlo yan. Hindi ko na i-preach yung dalawa, na-preach na yan eh. Ay, makita ko lang, bigyan ko lang din mga kapatid, yung nasa gitna. Kasi ako yan eh. Amen? Nung sabi ko, paano ko paliwanag, kung may patabuyo ng aking ministry, kung ako man, kasi mga kapatid, ang leader muna, ang sabi nga ni Pastor Ising kanina, kapag ka makikita mo, ikaw ang nasa front line, makikita mo ang may experience ng mga bakat, ng pakipagbaka, pero ako, wala pa akong isang taon, pero punong-puno na ako ng pakipagbaka. Sabi ko, kapag, akala ko ikanaan, walang gera, mas matindi palang gera doon, mga kapatid. Yes. Huwag niyo isipin na nakatuntong na kayo. Yes, yes. Wala Fight for pa kayo sa every inch bahay. of the land. Ngunit magpasalamat tayo sa Panginoon, mayroon tayong assurance sa Diyos na tayo ay protektado tayo. Nothing to worry. Tatlo yan. Kaya lang sabi ko, yung pangalawang mura. Nung pangalawang mga kapatid, nawala ako. Nung nawala ako mga kapatid, inisa-isa ko yung mga minister. Ano bang makumit mo dito, Pastor? Naku, nawawala ka na. Nag-I love you ka na. Pag-aalam ka na. Sabi ko, sus Maria, sabi ko, sabi ko, wala ka na, hindi ka pwede. Lilipat ako ng iba. Sabi ko, di ba, yung magkamuntang mo sa akin, pero hindi ko masyadong appreciate yung iyong comment. Lumipat ako sa isa, pabiro ka naman ang sabi. I love you. Kami na bahala sa mga pamilya mo. Sino bang pupunta ko rito? Magtanong ako, para yung mga minister, ay, hindi na, dito na ako sa hindi minister magtanong. Nagtanong ako sa ordinaryong miyembro, ang sabi niya, binibigtik ng Diyos ang mga pastor, ang iyong ministry. Sabi ko, tanggapin ko yan. Tatanggapin ko yan. Pero alam ko naman mga kapatid, mga mister, mga kapwa ko mas, nagbibiro lang naman talaga kayo. Mahal niyo ako eh, pambira. Kung gusto niyo ako nawala agad.
sabi ng mga, baka nga puti lang ang damit. Pero mga kapatid, hindi puti ang damit ko dyan. A jacket. Blue ang damit ko dyan. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, ako mag-interpret sa'yo. Ang sabi niya, tinakpan ng cloud ang iyong sarili para hindi makikita ng science kung ano ang pwede mong magagawa ngayon. Ang sabi niya, that cloud is the glory of God. Kaya itong katawan na itong oras na ang katawan na itong mag-transform, mababalutan siya ng kaluwalhatian ng Diyos. And that cloud is the glory of God. Amen! I believe mga kapatid na ang katawan ay galutan ng Diyos. That's why, sasabihin at ipagmamalaki ko sa inyo mga kapatid, mabait akong tao. Kung makita niyo ako mga kapatid na medyo uminit ang tenga ko, ganoon lang yun. Pero mga kapatid, subukan niyo akong kaibiganin mga kapatid, mabait ako. Sabi ng Pastor Pinoy, sabi anong last na habang nagbulay-bulay ako kanina mga kapatid, kasi sabi naman ng iba, sabi yung pinakahuling preacher, maganda. Kasi dito daw sa third coming, kopyahan lang naman, wala namang problema, kopyahan. Pagka ito naman ang una, mahirap din. Kasi puro nervyos ang inabot ko dyan. Alam niyo mga kapatid, ang pagiging minister, hindi biro. Dito ko dinanas mga kapatid na punong-puno ng pagsasakripisyo ang pagiging pastor. Pero kadalaman ng isang pastor na makapag-aral at makapag-feed ng gusto sa kanilang mga Amen. at ibigay ang kanilang sarili. Dito ko dinanas ng mga kapatid na magising mo kuminsan ng alas 2 ng madaling araw para mag-aral ng message, kinabukasan. Dati, simba, uwi, tulog, trabaho. Lang, simpleng buhay. Kaya magpasalamat kayo sa inyong mga pastor. Alam niyo ba mga Amen. kapatid, ang pinakamagandang gift sa church, ang pinakamagandang regalo na ibinigay ng Panginoon sa inyo, sa ligaw, sa iglesia nito, si Pastor Will. Amen! Kung hindi niyo matanggap yan, paano niyo matanggap ang mabuting regalo ng Diyos? Na ibinigay ng Diyos ang inyong pastor para magbigay siya at mangangalaga at mayroon kayong sasandalan sa inyong pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, doon sa Manila, sabi ko, ang grabing battle doon, gusto ko, sabi ko, Panginoon, binibilang ko yung mga kapatiran sa church. Kasi, halos naman wala akong namana mga kapatid nung pag-turnover sa ministry. Pero sabi ko, kung ito lang ang bilang na ibigay mo, Panginoon, pwede naman. Kaya nga sabi ng message kanina, anhin man daw, ang 100 kung hindi naman umiilaw. Pero kung mayroong 10 o 20, pag magsabay-sabay umilaw, maililiwanagan ang buong sambahayan. Amen! Hindi sabi ko, Panginoon, ito lang pa talaga. Sabi ko, o sige, hindi ako humahayo. Maya-maya, may lumalapit sa church. Pastor ka pala ng third coming. Don Parnell. Sabi niya sa akin, oo. Gusto ko naman pakinggan ang message mo. Habang binibreak ko mga kapatid sa kanya ang message, sa halip na banggain niya ako, na-convert siya ngayon. At itong tao na ito mga kapatid, para bang eunuch siya na siya pala ay marami ng mga kapatiran sa labas na naghihintay kung saan niya pwedeng bitigin. Amen! Parang eunuch ka, Pastor Iman. Kaya sabi ko, one time, mag-imbita ako ng mga minister. Nagkataon na doon si Pastor Iman. Nabanggit ang kabuuhan ng kaluluwa. Doon ko tuloy nakilala si Pastor Iman, mga kapatid. Ito palang taong ito, supremo ng kaluluwa. Supremo pala ito ng kaluluwa. PowerPoint pala ito ng kaluluwa. Alam mo mga kapatid, alam mo, simple. Hindi ka pwedeng tumingin sa pinakamagaling. Hindi ka pwedeng, Right. alam na matawagin ko kasi Pastor Winnie nandito sa ligaw. Kumuha ako ng isang minister na malapit lang sa aking bahay at ang akala ng iba, hindi ka panipaniwala pero kung ginamit na siya ng Panginoon Amen! Praise God! ang sabi niya, sige mag-present ka dyan dahil mamaya marami akong itatanong sa'yo. Ito
naman si Pastor Iman, walang ginagamit na scripture ni Don Parnell, puro Bible at saka William Branham. Kasi sikat kami believer nga. Habang pinipreach niya mga kapatid ang cross at saka Bible, sabi ko sa isang tao na yun, mayroon ka pa bang tanong? Sabi niya, ha? Wala na, nasagot na. Alam niyo mga kapatid, ang kasagutan ng lahat ng katanungan niyo na kay Kristo. Amen. Kapag kayong Kristo na yan ay sumasa atin, lahat ng ang sino mang lahat ng may katanungan. O, kung si Brahman, tumagos siya beyond the curtain of time na nandun na siya sa 6th dimensional condition. Nagtanong pa siya. Alam niyo mga kapatid, huwag niyo, hindi maiwasan, hanggang nakakunin ka sa laman. Marami ang tanong. Huwag mong isipin mga kapatid, si Brahman, habang tumagos siya beyond the curtain of time, ang sabi niya, nasaan ba si Jesus? Gusto ko makita si Jesus. Nandun na siya sa 6th dimension. Nagtanong pa siya kay Jesus. Pero ngayon na hindi na siya nakakunik sa laman, mayroon pa ba kayo mga tanong kay Brother Branham? Mayroon pa ba kayo marinig na mayroong tanong si Brother Branham patungkol sa third coming? Wala na kayo makikitang tanong mga kapatid. Dito, i-consider lahat ng tanong kasi hanggang nakakunik ka sa laman, mayroong tanong. Ang maganda lang, hanggang nandyan ang Kristo sa buhay natin, lahat yan may kasagutan. Hallelujah. Sabi ko, Lord, okay, gamitin mo itong ministry na ito. Hindi ko plano na lumaki o lumaguman kasi isang taon pa lang naman. Kapag umabot na kami ng 10 years at ganito pa rin, pack na ako. Ayaw ko na ganito. Sabi ko, itinalagang ko rito para hindi mag-ministry sa 10 o 15. Ngayon, maganda naman ang 15, puro liwanag naman yan. Pero mas gusto ko, mas marami, mas masaya. Kasi sino pa isang pastor mga kapatid na makukumpinto ka sa 3-2? Gagamit ng scripture 3-2 magkakatipon sa iyong pangalan. Ang Diyos ay sumasati sa kalagitnaan. Tapos na yun. Ang Diyos na ay sumasaatin. Kaya hanapin mo ang pilit. Pero marinig niyo ang prayer ni Brother mga kapatid. Sabi niya, Lord, direct my message into the sea. Idirekta mo ang ating mensahe doon sa mga binhi. Kapag hindi yan binhi, alisin mo agad. Mga kapatid, quickly. Kaya tingnan mo nung nakaraan, do it quickly. Hindi ka pwedeng magtapos